Patuloy na isinusulong ng Bicol Saro Party List ang paglulunsad ng high-speed railway sa Bicol na maituturing rin na massive flagship infrastructure project sa rehiyon. Sa katunayan, naghain na sila ng resolusyon para himukin ang Department of Transportation o DOTR na agarang pag-aralan ito at tiyaking magkaroon ng maayos at mabilis na linya mula Bicol papuntang Southern Tagalog maging hanggang Metro Manila. Very important po na masimulan na po yung pag-uusap sa usapin po na ito. Very important, very vital po yung usapin po na high-speed rail from Bicol to Southern Tagalog and Metro Manila. Kasi syempre, yung Bicol po yung isa sa mga pinaka-mahihirap po ng mga rehiyon sa bansa. At malaki po yung magiging ambag ng infrastruktura pong ito para pabilisin po yung takbo ng komersyo, pagpapunlad ng ekonomiya, at pagwasak po ng kahirapan dito po sa rehiyon. Samantala, hinggil naman sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, iginiit ni Representative Ridon na hindi ito isang witch hunt. Anya, isa itong paghuli sa katotohanan, accountability at transparency. Hindi ko alam kung ano ho yung batayan po na witch hunt. Of course, we respect his position on the matter. Obviously, that's, I don't know, there is a call for neutrality, hindi ba? As Senator Judges. Ito'y matapos maglabas ng pahayag si Senator Mig Subiri na tinatawag niyang isang witch hunt ang paglilitis sa bise. Nais din ng mambabatas na mag-convene na ang Senate Impeachment Court sa lalong madaling panahon. This is a fight for truth, this is a fight for accountability, and we would like to see the Senate Impeachment Court convene in the soonest time para pag-usapan na po ito, dinggin ang ebidensya. Pagdating naman sa usapin hinggil sa panawagang itigil muna ang K-12 o ibalik sa dating sistema ang edukasyon, hinimok ni Representative Ridon na pag-isipan muna at pag-aralan ito. Binigyang diin din niya na may mga aktual na pasilidad at mga programa na ang nakalatag kasama ang K-12 program. I think the most prudent thing to do would be pag-usapan ho ng lahat ng stakeholders, mga paaralan, ng gobyerno, ng Kongreso at Senado kung dapat bang bumalik to 10 years o dapat ho bang magpatuloy sa 12 years. May suhestyon din ang mambabatas sa mainit na usapin patungkol sa online gambling. Anya, mahalaga na maumpisahan na ang debate kung kailangan ba itong iban o dapat bang magkaroon ng strict access sa restrictions ang mga online games. Dagdag pa niya, dapat ding alisin na ang access ng mga online gaming sa online payment at bank applications at magkaroon na lang anya ng sariling online gaming platforms ang mga ito. Kailangan din ho natin magbalance kasi very important ho kasi na talagang i-decouple na yung pong access ng online gaming apps sa mga popular payment platforms. Diyan ho talaga naubos yung pera ng mga kababayan ho natin. So pagka ho na-decouple siya from the payment platforms and also doon po sa mga online banking apps. Hindi rin sila magkaroon ng physical cash-in. Ibig sabihin, pag ginagawa naman yun sa Lotto.